Good day po, ako si Joanna ng Tarlac. Isa po ako sa old listener ng inyong channel. Sanay po ang katawan ko na natutulog ng madaling araw, kaya kapag may oras na matutulog ako ng maaga, ay sobrang aga din ang gising ko. Nang mangyari itong experience ko, natulog ako ng maaga kasi maaga din ang biyahe ko kinabukasan dahil may lakad ako. Natulog ako mga 9:25 PM pa lang at tulad ng inaasahan, kusang nagising yung katawan ko ng 2:45 AM. Isa rin sa dahilan kung bakit nagising ako bigla ay dahil akala ko tumutunog na yung alarm clock ko. Yun pala ay may nagpapatugtog ng kanta sa labas. Mabagal ang tugtog, yung sobrang lungkot na kanta. Pero ang lakas-lakas kasi parang naka-speaker pa. Di din ako pamilyar kung ano yung kanta na yon. Dumungaw ako sa bintana para malaman kung bakit madaling araw pa lang at tulog pa ang lahat ng tao ay may nagpapatugtog na ng malakas. Pagsilip ko, nagtaka na agad ako kung bakit may maraming tao na dumadaan sa bahay namin. Nakapila sila, lahat ay nakasuot ng puting damit na parang nagpuprosesyon sila. At saka ko palang napansin yung nasa unahang pila. May 4 na lalaking nakaputi rin na bumubuhat ng puting kabaong. Naglalakad ng mabagal yung mga tao. May mga umiiyak pa nga. Sinara ko yung kurtina ng bintana, tsaka nagtataka akong nag-isip. Alam kong pati kayo mapapaisip din kung bakit madaling araw na ay may maglilibing pa ng patay. Hindi ko na namalayan na lahat na pala ng balahibo ko ay nagsitayuan na. Dumungaw ulit ako para silipin kung nakalayo na sila sa bahay namin. Pero dito na ako mas lalong nagtaka nang makita ko na imbis na maglalakad na sila palayo sa bahay namin ay nandun at padaan na naman sila. Ganun ulit yung senaryo. Parehas lang ng kanta. May mga umiiyak at nagbubuhat. Tulog na tulog lahat ng tao sa bahay namin. Kaya wala tuloy akong mapagsabihan ng nakita ko. Sinubukan kong gisingin si mama pero napagalitan pa ako. Kasi ang aga-aga pa raw nang gigising na ako ng tulog. Kaya bumalik na rin ako sa kwarto ko. Muli akong sumilip sa bintana at nandun pa rin yung mga naglalakad at parang hindi sila nakakaalis doon sa tapat ng bahay namin. Pero nakakapagtaka kasi pagtingin ko naglalakad na naman sila. At ang sobrang creepy talaga ay noong mapansin ko yung isang lalaki sa dulong pila. Naglalakad siya pero yung ulo niya ay nasa likod niya at nakangiti pa sa akin. Alam ko na hindi na normal yung nangyayari kaya nagsara na ako ng kurtina at chinek isa-isa kung nakasara lahat ng bintana ko. Inantay ko pang mag-umaga bago ko tinanong kung may namatay ba sa lugar namin. Wala naman daw. Nagtaka din sila nang sabihin ko yung nakita ko. Tsaka ko unti-unting napagtanto na baka kaluluwa lang ang mga nakita ko. Yung bahay po kasi namin ay malapit lang talaga sa sementeryo. At kadalasan, lahat ng mga naglilibing na mga patay ay dumadaan talaga sa bahay namin. Iniisip ko tuloy na baka kapag may libing at dumaan sa amin ang karo, ay naiiwan ang kaluluwa ng patay pagdaan sa amin. Ito pong experience na to ay isa sa pinakamalaking nangyari sa aming pamilya. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Rabina. Hindi ko talaga makalimutan yung itsura ng nanay namin habang binabalita sa amin na nasunog daw yung compound kung saan nanunuluyan yung Kuya Arbis ko. Nabigla kami lahat. 7 kaming magkakapatid. Lahat kami nakakumpulan habang umiiyak kaming lahat kasi nakasagap nga kami ng balita na pinunta daw sa morgue yung mga bangkay na namatay sa sunog. Ang pinagmulan daw ng sunog ay naiiwang nakasaksak yung charger. Tapos biglang lumiyab yung saksakan kasi nag-overload pala. Nadamay lang yung bahay na tinutuluyan ni Kuya kasi katabing-katabi lang yung bahay na pinagmula ng sunog. Marami naman daw nakaligtas sa sunog. Ang kaso nga lang ay akala ng lahat na walang tao doon sa tinutuluyan ni Kuya. Si nanay ang nag-confirm na yung bangkay doon sa morgue ay katawan nga ni Kuya dahil na dinatagpuan ang bangkay doon sa mismong kwarto ni Kuya. Sunog na kasi ang mukha ni Kuya at hindi na makita ang mukha. Pero may mga palatandaan na nakita tulad ng kwintas na suot niya. At isa pa ay alam na alam ni Mama na si Kuya yon.
Sobrang sakit sa amin ang nangyari. Walang sino mang makapagsasabi ng eksaktong sakit na nararamdaman namin noon. Si nanay halos mahimatay na sa kaiiyak. Pinadasalan lang namin yung katawan ni kuya at hindi na nagsagawa pa ng lamay. Inilibing na rin namin ang katawan ni kuya kasi hindi rin namin matiis na makita na nahihirapan siya, lalo na pag tumitingin kami sa sunog na mukha niya. Pagkatapos ng libing, diretsong uwi na kaming lahat. Hindi na nga namin naasikaso na magpakain pa sa mga nakiramay at umuwi na rin pagkatapos ng libing. Pag uwi namin sa bahay, ako ang unang pumasok sa loob. Nagtaka pa ako kasi bakit bukas na bukas yung pinto. Pagtingin ko sa upuan, sumigaw ako habang tinatawag si mama. Nakita ko kasi si kuya na nakasuot ng pambahay na damit at nagkakapi doon sa lamesa. Sinalubong ko yung mga kapatid ko at sinabing nagpakita sa akin si kuya. Nakita ko ang multo ni kuya. Lahat kami talaga dumiretso para tingnan at lahat kami gulat na gulat nang makita pa rin si kuya na nagkakape na parang walang nangyari. Yun pala ay hindi katawan ni kuya ang nailibing namin. Kasi si kuya pala nung araw na nagkaroon ng sunog ay wala sa bahay, kundi nakitulog sa tropa at nag-inuman magdamag. Ang ipinagtataka lang naming lahat, sino kaya yung nailibing namin at bakit nandun sa kwarto ni kuya at suot pa ang kwintas niya. Ayon kay kuya, wala namang ibang kasama o natutulog dun sa kwarto niya, kaya parang imposible naman na may nakuhang bangkay dun. Ang hinala nga ni kuya, baka may nanloob dun sa tinutuluyan niya at minalas nga naman dahil ito pa ang nasunog. Kahit ganun pa man ang nangyari, ay tinitingnan na lang namin na malaking blessing na malaman at makita na buhay pa si kuya. May alam po ba kayo patungkol sa Sky Boreal? Patungkol po kasi dito ang ibabahagi ko ngayong araw. Gusto ko lang na maging malinaw sa lahat na ang pagbabahagi ko ng kwento ay wala sa intensyon ko na makapanira ng kultura ng kahit anong bansa o tao. Bago po ang lahat ay hayaan niyo muna akong makapagpakilala ng maayos. Ako po si Iana ng Masbate. Naikwento lang ito ng kaibigan ko at yung kaibigan ko ay naikwento lang sa kanya ng kakilala niya. Sa bansang Tibet daw ay may kultura doon kung saan kapag may pumapanaw ay nagsasagawa ng tinatawag na Sky Boreal. Kakaiba itong pamamaraan ng pagburol dahil baka ang mga susunod na ikwento ko ay hindi kayo makapaniwala. Yung kakilala ng kaibigan ko nagkwento patungkol doon sa lalaki na nakatira sa Tibet na lumaki sa ganong kultura pero nakapangasawa yung lalaki na yon ng babaeng may ibang lahi. Kaya malaki talaga ang pagkakaiba ng kultura ng dalawa. Nagkasakit ng malubha yung asawang babae at natatakot yung babae na dun pumanaw sa lugar na yon. Kasi alam nito yung kultura doon. Nalaman din ng babae na hindi pa man pumapanaw ang babae ay nagpaplano na raw na magsagawa ang pamilya ng lalaki na tinatawag na Sky Boreal. Bagay na tinutulan ng babae. Ngayon po sa puntong ito ay alam kong nagtataka na kayo kung ano nga ba ang Sky Boreal. Ito ay isang kultura mula sa Tibet kung saan imbes na magsagawa ng libingan sa ibaba ng lupa, ay itataas nila ang katawan sa kaulapan sa pamamagitan ng pagbabali at pagpipira-piraso sa katawan ng pumanaw. At saka ipapakain sa isang uri ng ibon na kumakain ng laman at buto ng tao. Pagkatapos makain ng ibon ay walang ititira ang mga ito at pag naubos na ay tsaka dilipad sa itaas ang mga ibon. Naging pamilyar ang babaeng asawa sa ganung kultura dahil nga 2 taon na ring nagsasama sila ng asawa niya. Hindi man lang daw sinubukan na ipagamot ang babae at parang planado talaga ang nangyari. Nang pumanaw ang babae ay nakakalungkot na ganun nga ang nangyari. Isinailalim sa Sky Boreal ang katawan ng babae. Mga ilang buwan pa, nalaman ng pamilya ng babae ang nangyari dito na naging sanhi ng malaking away sa pagitan ng dalawa. May nakapagsabi nga doon sa kakilala ng kaibigan ko na dahil daw sa hindi makatarungan na ginawa sa asawa ay madalas daw magpakita na lumulutang ang aparisyon ng babae dun mismo sa lugar kung saan pinagbabali-bali ang katawan ng babae. May ilan din daw na nakapagsabi na matapos daw kainin ng mga ibon ng katawan ay lumipad ang mga ito paitaas. At kinahapunan,
Natagpuan ng mga taga doon na namatay lahat ng ibon na kumain doon sa katawan ng babae. Dahil bumagsak din doon sa mismong lugar. Medyo skeptical ako nang marinig ko yung kwento. Parang ang hirap paniwalaan. Pero nang subukan kong mag-search patungkol sa Sky Boreal ay hindi ako makapaniwala na talaga palang isinasagawa yon at may mga tao na sumasang-ayon sa kultura na yon. Ako po si Megan. Magandang araw ng pakikinig sa ating lahat. Hindi ko maintindihan noon kung bakit karamihan sa mga matatanda ay alam nila na malapit na silang mawala. At isa na nga doon ang lolo nato ko. Si lolo nato sa edad na 80 years old, malakas pa po siya, nakakatayo pa, maayos pa ang paningin at marami pang gawain sa bahay na nagagawa. Nagbibiruan pa nga ang mga tiyahin at tiyuhin ko na matagal pa raw kukuhanin si lolo nato kasi mas malakas pa raw si lolo kesa sa kalabaw. Pero si lolo, nagsasabi na siya sa amin na malapit na siyang mawala. Tapos itinuturo niya yung 3 itim na ibon na palaging nakadapo sa puno namin. At ang paulit-ulit na sinasabi ni lolo habang tinuturo ang mga ibon na yon, Ay, wag niyong papasukin sa bahay. Yung mga ibon na yon sa araw ng aking libing. Nag-aalala man kami sa ikinikilos ni lolo ay tumatango na lang kami para sa ikakapanatag ng loob niya. Minsan nga naikwento sa akin bigla ni lolo na yung 3 itim na ibon daw na yon ay mga espiritu nang nagawan niya ng kasalanan noong bata-bata pa daw siya. Hahanap daw ng paraan ng mga ito para lang makaganti kay lolo. Kaya maigi ko raw tandaan na wag papasukin ang mga ibon na yon sa bahay, sa lamay niya hanggang matapos ang araw ng libing. Para hindi raw masundan si lolo ng mga ito. Nangako naman ako sa lolo ko at sinabing hindi ko kakalimutan yung sinabi niya. Sinabi ko rin yun sa pamilya ko para alam din nila ang gagawin. Pero sabi lang nila na wag ko masyadong intindihin yon kasi ganun lang daw talaga si lolo kasi tumatanda na. Lahat kami nabigla na halos 4 na araw lang mula nang ibilin sa akin yun ni lolo ay pumanaw siya. Hindi ko kinalimutan yung bilin ni lolo dahil napansin ko na ilang beses nang nagtangka yung mga itim na ibon na pumasok doon sa bahay namin. Pero binubugaw ko kaagad at takot naman ito sa mga tao kaya agad nalilipad palayo. Ang problema nga lang ay noong araw na ng libing, na ilibing nga namin ng payapa si lolo, ay pag-uwi naman namin ay nakita namin na yung 3 itim na ibon ay nakapasok doon sa kwarto ni lolo. Umiiyak ako kasi hindi ko nagawa yung pangako ko sa lolo ko. Pakiramdam ko, may masamang nangyari sa kaluluwa ng lolo ko. Lalo na nga nang magsimula ng magparamdam si lolo. Maraming nakakakita sa kanya na lumalakad-lakad sa bahay o kaya naman ay nakadungaw sa bintana. Hanggang sa matapos ang 1 taon, nagpasya kami na ilipat lahat ng mga bangkay ng mga kamag-anak at lolo namin sa mas maayos at malaking space kung saan pinagawan pa namin ang gate. Laking gulat naming lahat nang ilipat namin ang katawan ni lolo ay wala kaming nakitang katawan o buto doon sa kabaong ni lolo. Wala malang senyales na na-decompose na ito. Walang buto o buhok na natira doon. Kaya kumbinsido talaga ako na totoo yung sinasabi ni lolo. Mukhang may kinalaman nga ang 3 itim na ibon sa nangyari. Ako po si Milenang Angono Rizal. Kumusta po kayo mga ka-Shadow Weavers? Maikli lang naman po ito kaya sana ay mabigyan nyo ng pansin kahit ilang minuto lang. Kahit kailan, hindi ko talaga pinaniniwalaan yung kasabihan patungkol sa pagpag na kapag makikiramay o libing ka ay magpapagpag ka muna sa ibang lugar para hindi sumunod sa'yo yung kaluluwa ng mga napuntahan mo. Alam ko na lahat kayo ay pamilyar sa paniniwala na yun. Pero ito ang experience ko patungkol doon. Year 2017, ang dami ko talagang lamay at libing na napuntahan, parang nasa 5 ata. Nagkataon kasi na may pumanaw sa kamag-anak ko, kaya naman kamag-anak ng kaibigan ko, at saka yung kakilala ko na close co-worker ko.
Meron pa nga na hindi ko kakilala ay may nag-invite lang sa akin na kumanta ng isang gabi sa Lamay. Kasi paminsan-minsan kumakanta din ako sa mga event. Karamihan naman mga kasal at birthday talaga ako ini-invite kaya first time talaga noon na kumanta ako sa Patay. Sa dami na ng mga libing na napuntahan ko, hindi ko na naisip na magpagpag, diretso bahay talaga ako. Minsan pa nga ay nagte-takeout ako ng ulam. Wala naman akong takot kasi sa isip ko, gawa-gawa lang ng matatanda yung mga pamahiin na yon, lalo nang patungkol sa patay. Hindi talaga ako yung tipo ng tao na susunod sa mga paniniwala ng matanda. Wala din naman akong nararamdaman na kababalaghan. Hanggang sa pag-end ng taong 2017, sinabi sa akin ni Mama na akala niya may pinapasok akong bisita sa bahay kasi may 5 raw na tao. 2 babae, 3 lalaki. Ang 2 doon ay matanda na. Nag-uusap-usap daw ang 5 doon sa sala namin. Nang babatiin na sana ni Mama ay bigla raw nawala ang mga ito. Hindi naman ako masyadong nag-overthink nang ikwento sa akin ni Mama yon. Baka kako sobrang pagod lang siya at kung ano-ano na ang nakikita. Pero natakot na ako nung ako naman yung naka-experience kasi nakita ko rin yung 5 tao na yon sa likod ng pinto ng kwarto ko. Papunta pa lang ako sa kwarto ko kaya muntik pa nga akong mahulog sa hagdan namin kasi kumaripas talaga ako ng takbo sa takot. Nag-iisip ako kung sino yung mga nakita ko na yon kasi pamilyar na pamilyar lahat ng mukha nila sa isip ko. Hindi ko lang tanda kung saan ko sila nakita. Hanggang sa nag-check ako sa FB ko, dun ko lang naalala na yung 5 na nakita ko ay yung mga taong pumanaw at napuntahan ko sa lamay at libing. Nerbiyosa pa naman ang mama ko nang malaman niya yon. Ayaw niya nang isipin na may ibang kaluluwa ng tao ang paghalagala sa bahay namin. Kahit sino naman siguro, kaya agad-agad ay nagpa-blessing kami ng bahay at nagpadasal. Parang effective naman kasi never ko nang nakita yung 5. Kaya pag may pupuntahan ulit akong lamay o libing, sinisigurado ko talaga na magpagpag muna sa ibang lugar.